Magandang araw po. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasang hindi ko kailanman naisip na ibahagi sa mas maraming tao. Sa totoo lang, masyadong personal po talaga ito para sa akin. Mahaba-habang panahon din itong nag-iwan ng takot at alinlangan sa isipan ko. Pero dahil matagal naman na itong nangyari at nakahiligan ko na ding makinig sa mga horror stories, naisip kong panahon na din siguro para ako naman ang magbahagi. Ang istorya ko po ay tungkol kay Aling Lorna, ang dati naming naging kasambahay. Tawagin niyo na lang akong Carmela. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang supervisor sa isang logistic company dito sa Makati. May dalawa po akong anak, si Leia, 9 na taong gulang, at ang panganay kong si Rico, 11 anyos. Taong 2016 nang mangyari ito. Bagong panganak ako sa pangalawa kong anak na si Leia, at halos mag-iisang buwan pa lamang siya noon. Dahil 3 buwan na lang ang maternity leave ko, maaga akong naghanap ng kasambahay na aalalay sa akin para kapag bumalik na ako sa trabaho, hindi ako ganong mahirapan. Gusto ko sana yung medyo may edad na, may pagkakatiwalaan at may karanasan na rin sa pag-aalaga ng bata. Kinausap ko noon ang isa kong kaibigan sa opisina, si Sheila. At sinabi kong nag-aalala ako dahil hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng matinong yaya. Agad siyang nagrekomenda ng kakilala niya raw na taga Romblon. Matagal na raw itong nagtatrabaho bilang kasambahay sa tiyahin niya sa probinsya. Kaya sinubukan ko at pagkatapos nun, sinimulan kong ayusin ang magiging kwarto ni Aling Lorna. Ilang araw lang ang lumipas ay dumating na sa bahay namin si Aling Lorna. Maliit lang ang katawan. Nasa edad 40 pataas, simple lang ang kilos at medyo tahimik. Unang tingin ko pa nga lang sa kanya naramdaman kong parang mabait siya. Maamo ang muka at malumanay magsalita. Sa isip ko, mukhang tama ang rekomendasyon ni Sheila. Nagpasalamat agad ako sa kanya dahil kahit papaano, nabawasan yung alalahanin ko. Sa unang 2 linggo, maayos naman ang lahat. Napakaasikaso ni Aling Lorna sa mga anak ko, lalo na kay Leia na sanggol pa lang. Napansin ko nga na kapag hawak niya si Leia, napakatahimik at napakahimbing ng tulog nito. Si Rico naman ay aliw na aliw din sa kanya. Madalas silang maglaro sa sala tuwing hapon. At masaya talaga ako noon dahil mabilis niyang nakuha ang loob ng mga anak ko. Pero habang tumatagal ang pananatili ni Aling Lorna sa amin, may mga maliliit na bagay lang akong napapansin na medyo parang kakaiba sa kanya. Noong una binabaliwala ko lang. Pero habang dumadami ang mga pangyayari na yun, parang hindi ko na kayang hindi napansinin. Isang beses noon, habang nagluluto ako ng hapunan, nakita kong nakaupo si Aling Lorna sa may bintana dun sa kusina. Napansin kong parang nakatitig siya sa malayo. Para bang may hinihintay siya ng nakangiti ng bahagya. At doon nagsimula ang mga maliliit na bagay na yun. Isang gabi naman, habang naglalakad ako papunta sa kwarto ng mga bata, nakita ko siyang nakaupo sa may sala at walang ilaw na bukas. Madilim ang paligid at tahimik. Pero nang lapitan ko si Aling Lorna, susubukan ko sanang tanungin kung okay lang ba siya. Para bang bigla siyang nagulat at ngumiti lang. Sabi niya wala lang daw, nagpapahinga lang daw siya. Hindi na ako kumibo pa noon, pero parang may kakaibang kaba ko na naramdaman. Minsan naman, kapag naglalaro sila ni Rico,
Napapakinggan ko yung mga kinikwento niya sa bata. Mga kakaibang kwento yun tungkol sa mga kaibigan niya daw sa Romblon. Sabi niya, mga maliliit daw na nilalang yun. Hindi nakikita ng iba, pero mababait daw sila kung hindi mo gagalitin. Napapansin ko noon parang aliw na aliw si Rico sa mga kwento niya. Pero para sa akin, para bang nakakabahala na marinig yun ng anak ko. Lumipas ang ilang araw at tila lumalakas palalo ang nararamdaman kong kakaiba. Isang hapon nun, habang nagpapadede ako kay Leia sa kwarto namin, narinig kong masayang naglalaro sina Rico at Aling Lorna sa sala. Tumatawa sila, pero maya-maya natahimik si Rico. Ilang saglit lang, tumakbo siya sa akin sa kwarto at bumulong. "Mama, bakit may kausap si Yaya na wala naman po akong makita?" Hindi ko alam kung anong isasagot ko nun sa anak ko. Sinabi ko na lang na wala lang yun. Naglalaro lang si Yaya. Pero nasa loob-loob ko ang pagkabagabag. Hanggang sa dumating na ang unang gabi na lubos kong ikinabahala. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako sa mahinang pag-iyak ni Leia. Bumangon agad ako at kinuha ko siya mula dun sa crib para patahanin. Si Eric naman, yung asawa ko, ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko noon, pagod mula sa trabaho. Dahan-dahan akong tumayo, kinarga ko si Leia at hinile ko siya hanggang sa tuluyan na siyang muling makatulog. Nang tulog na si Leia, naisip kong maghugas ng dede niya para ready na at titimplahan na lang ng gatas. Tahimik na tahimik ang bahay ng mga sandaling iyon. Bukas ang maliit na ilaw sa kusina at sapat lang para makita ko yung dadaanan. Sinimulan kong banlawan ang mga bote sa lababo nang bigla akong mapahinto. Mula sa kwarto ni Aling Lorna, narinig kong may boses na nagsasalita. Hindi malakas, pero rinig na rinig ko. Nagtataka ako nun dahil 1:00 ng madaling araw yun Naisip kong sino kaya ang kausap niya sa mga oras na yun. Ilang saglit pa, narinig ko siyang tumawa ng bahagya. Hindi yung malakas na tawa, mahina lang pero parang kakaiba. Pero sa totoo lang, hindi ko pa siya kailanmang narinig tumawa ng ganon. Para ba siyang kinikilig na parang ewan? Ilang minuto pa akong naghintay, pero hindi pa rin siya tumitigil. Kaya napagdesisyonan kong lapitan na lang ang kwarto niya para tanungin. Pero habang papalapit ako sa pinto, narinig ko ulit ang mahina niyang pagtawa. Kinilabutan ako ng husto noon, pero nilunok ko ang kaba at marahan akong kumatok sa pintuan. Biglang tumigil ang tawa niya. Dahan-dahan bumukas ang pintuan at sumilip si Aling Lorna. Agad akong nakaramdam ng kakaibang nerbiyos dahil yung mga ngiti niya sa puntong yun ay kakaiba. "Ma'am, bakit po?" tanong ni Aling Lorna. Sabi ko wala naman po. Narinig ko lang na may kausap kayo 1:00 na ng gabi. At nagulat ako sa sinagot ni Aling Lorna. May kausap lang daw siya na kaibigan. Kinalabutan ako noon pero hindi ko pinahalata. Tinanong ko na lang siya kung sa telepono po ba? At sumagot lang siya ng opo ma'am nang nakangiti. Doon na ako nagsimulang kabahan ng gusto. Habang naglalakad ako pabalik ng kwarto namin, ramdam kong nanlalambot ang tuhod ko noon at nanlalamig ang buong katawan ko. Isinara ko ang pinto at napasandal ako ng saglit. Hindi po ako madaling matakot sa mga ganitong bagay, pero iba ang naramdaman ko ng gabi na yon. At doon na ako nagsimulang magtanong sa sarili ko, tama ba talaga ang desisyon ko?
na patuloyin si Aling Lorna sa bahay namin. Kinabukasan, talagang hindi pa rin naaalis sa isip ko ang gabi na yon. Nandun pa rin ang kaba ko at paulit-ulit kong naiisip yung kakaibang ngiti ni Aling Lorna. Sa buong maghapon, parang lutang ako, hindi ako makafocus. Hindi ko na talaga natiis. Nang makahanap ako ng pagkakataon nung hapon, pinlano ko nang sabihin kay Eric ang lahat. Sa totoo lang, walang kaalam-alam ang asawa ko sa mga napapansin kong kakaiba kay Aling Lorna. Tuwing nagtatanong siya tungkol sa bago naming kasambahay lagi kong sinasabing maayos lang ang lahat. Pero sa puntong yun, hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko nang ilabas ang bigat ng nararamdaman ko. Nang dumating si Eric galing trabaho, kinausap ko siya sa kwarto habang natutulog ang mga bata. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa mga gabi na parang may kausap si Aling Lorna, hanggang sa eksena kagabi sa kwarto ni Aling Lorna. Tahimik lang si Eric na nakinig sa akin at ramdam kong medyo nababahala din siya. Matapos kong sabihin ang lahat, huminga siya ng malalim at tumango sa akin. Sabi niya naiintindihan niya ako at ayaw daw niyang nababahala ako tungkol sa mga ganitong bagay. Nag-usap kaming mag-asawa at pareho kaming sumang-ayon na maliban sa mga kakaibang kilos ni Aling Lorna, wala kang masasabi. Mabait siya, masipag, maasikaso sa bahay at lalong-lalo na sa mga anak namin. Kaya nagkasundo kaming bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Kinausap ni Eric si Aling Lorna sa may kusina. Hindi ako lumapit noon. Pinakinggan ko lang mula sa sala habang nag-aalaga kay Leia. Naririnig ko ang kalmadong boses ni Eric. Sinabi niya ng direkta pero mahinahon ang nararamdaman naming takot at kaba. Sabi niya wala kaming problema sa trabaho mo. Pero medyo nababahala kami sa mga kakaiba mong kilos. Sumagot si Aling Lorna ng mahinahon. Humingi lang siya ng pasensya at nangakong mas magiging maingat na siya sa susunod. Pagkatapos ng usapang iyon, nagkaroon ako ng konting ginhawa sa dibdib. At sa mga sumunod na linggo ay parang naging normal na ulit ang lahat. Bumalik ang dating sigla ng bahay. Si Aling Lorna ay nanatili pa ring tahimik at mahinahon. Walang kakaibang kilos o kwento. Unti-unti, kahit papano, nakalimutan ko na yung mga nakakatakot na eksena na dati nagbibigay takot sa akin. Pero sabi nga nila ay darating din ng panahon na mababasag ang katahimikan. Isang gabi, bandang 7:00 noon, mahimbing nang natutulog si Leia sa kanyang crib at si Rico naman ay nasa kwarto niya sa itaas, naglalaro. Bumaba ako ng hagdan para tulungan si Aling Lorna na maghanda ng hapunan. Maliwanag naman ang bahay, bukas ang TV sa sala at bukas din ang ilaw sa kusina. Pero habang pababa ako ng hagdan, agad akong nakaramdam ng kakaiba. Nang marating ko yung huling baitang, napatigil ako nang makita ko si Aling Lorna na nakatayo sa gitna ng sala. Hindi siya gumagalaw. Parang estatwa lang siya doon na nakaharap sa dingding. Napakunot-noo ako. Ilang segundo akong nakatitig lang sa kanya. Hindi ko alam kung tatawagin ko ba siya o lalapitan ko lang agad. Sinubukan ko siyang tawagin, pero bago pa ako makapagsalita ay bigla akong napahinto. Sa sandaling yun ay parang tumigil ang takbo ng oras. May napansin ako. Sa sulok ng sala, sa parteng medyo madilim, kitang-kita ko ang malinaw na hugis ng isang babae. Maputi ang suot niya. Mahaba ang buhok, pero nakatayo lang ito ng tahimik. Walang kilos, walang galaw. Pero ang pinakakinilabutan ako ay nang maaninag ko ang mukha niya. Putlang-putla
walang ekspresyon. Nakatitig lang siya patungo sa pwesto ni Aling Lorna. Sinubukan kong dahan-dahang umatras. Pero bago pa ako makakilos, biglang gumalaw yung babaeng iyon. Sa isang iglap lang, mabilis itong gumalaw mula sa sulok ng sala. Tumagos mismo kay Aling Lorna. At maya-maya, tuluyan siyang naglaho. Hindi ako makagalaw noon. Nanigas ang buo kong katawan. Ni hindi ako nakasigaw, ni hindi ako nakaimik. Para akong binuhusan ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Napansin kong nakatayo pa rin si Aling Lorna na natili sa kanyang pwesto nakaharap sa dingding. Para bang walang nangyari. At hindi man lang niya napansin na may kung ano na palang bagay ang tumagos sa kanya. Dahan-dahan akong umatras paakit ng hagdanan. At nang makarating na ako sa kwarto, agad kong sinara at nilako yung pintuan. At maya-maya pa, narinig ko ang masiglang boses ni Aling Lorna. "Ma'am, handa na po ang hapunan." Para bang wala siyang kaalam-alam sa nakita ko. Hindi agad ako sumagot noon. Tumabi lang ako kay Leia na natutulog sa kama. At halos mangiyak na ako sa sobrang takot. Maya-maya kumatok si Eric sa pintuan na galing sa kwarto ni Rico. Nagkunwari akong kalmado, pero agad niyang napansin na parang may mali sa akin. Tinanong niya kung ano ang problema at doon na ako tuluyang umiyak. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nakinig lang siya habang niyayakap ako ng mahigpit. Pero kitang-kita ko na nag-aalala rin siya para sa akin. "Eric, hindi ko na talaga kaya," sabi ko sa kanya. "Hindi na normal ang nangyayari sa bahay natin. At bukas na bukas, kakausapin na natin si Aling Lorna. Papaalisin na natin siya." Tumango siya ng dahan-dahan. At sa sandaling yun, alam kong malinaw na rin sa kanya na may kakaibang bitbit si Aling Lorna sa bahay namin. Kinabukasan, maaga kaming gumising ni Eric. Alam kong mabigat ang magiging araw na yon. Pero buo na ang desisyon namin. Kailangan naming kausapin si Aling Lorna at pauwi na siya sa araw na rin na yon. Mahirap din sa akin ang gagawin namin yun. Dahil sa totoo lang, mabait talaga si Aling Lorna. Maalaga siya sa mga bata at napakasibag. Pero hindi ko na kayang baliwalain pa ang mga kakaibang nangyayari. Matapos naming mag-almusal, nilapitan ko siya ng dahan-dahan sa kusina. Maingat at malumanay ko siyang kinausap. Sinabi kong nagpapasalamat kami sa lahat ng naitulong niya. Pero mas maiging panatag ang loob namin kung uuwi na lang muna siya sa probinsya. Hindi siya nagtaka sa sinabi ko. Sa katunayan parang inaasahan niya na rin yun. Malungkot man, pero ramdam kong naiintindihan niya kami. Tahimik siyang nag-impake ng gamit at noong hapon din yun, nagpaalam siya ng maayos sa amin at sa mga bata. Halos maiyak nga si Rico noong umalis si Aling Lorna. Pero kailangan naming gawin ito para sa ikatatahimik ng aming tahanan. Matapos umalis ni Aling Lorna, ibinala ko ng mag-resign sa trabaho ko dahil hindi ko pa talaga kayang magtiwala agad-agad sa ibang tao matapos ang nangyari. Pero nung nalaman yun ng nanay ko, nagpresenta muna siya na siya muna daw ang mag-aalaga kay Leia at Rico. Noong una ay hindi ako pumayag dahil nga medyo nagkakaedad na rin ang nanay ko noon. Pero nagpumilit siya at sabi niya gusto niya rin naman daw makasama ang mga apo niya. Ngayon sa kasalukuyan malalaki na ang mga bata. 9 na taon na si Leia at si Rico naman ay 11 na. Meron ulit kami ngayong kasambahay
pero mas bata na siya at hindi siya stay in. Umuwi siya bago maggabi. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong dinala ni Aling Lorna sa bahay namin noon. Wala na rin akong balita sa kanya ngayon. At kung meron man akong natutunan sa pangyayari na yon, may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin agad nauunawaan. At kung minsan ay kahit gaano pa kabuti ang isang tao, ay dapat kilalanin muna natin sila ng mabuti bago natin papasukin sa ating tahanan. Magandang araw po. Ako nga po pala si Ronald, 34 na taong gulang. May asawa po ako at isang anak. Nagtatrabaho bilang isang team leader sa isang call center dito po sa Las Piñas. At ang asawa ko namang si Claire ay nagtatrabaho din sa parehong kumpanya bilang workforce naman. Ang istoryang ibabahagi ko po ay ang karanasan ko noong lumipat kami ng pamilya ko sa isang bahay. 5 taon na ang nakakalipas. At kasama namin sa paglipat si Nanay Maring, ang aming kasambahay. Dahil pareho kaming nagtatrabaho sa gabi, kinailangan talaga naming kumuha ng makakasama para mag-alaga na rin sa anak namin na si RJ na 5 taong gulang na ngayon. Dumating si Nanay Maring sa amin nung bagong panganak pa lamang si Claire kay RJ. Mabait at maasikaso si Nanay Maring, lalong-lalo na kay RJ. Galing siyang Iloilo at mga nasa edad 60 na siya ngayon. Hindi talaga namin kilala ng personal si Nanay Maring noon, pero nirekomenda siya ng pamilya ni Claire na taga Iloilo. At dahil nga tiwala naman kami sa kanila, kinuha namin si Nanay Maring. At simula noon, gumaan na ang loob namin sa kanya. Kaya nga itinuturing na rin namin siyang parte ng pamilya. Noong panahon na yon ay nakatira kami sa bahay ng magulang ko sa Pasay. Komportable naman kami doon. Pero dahil nga nagkaroon na kami ng anak ni Claire, naisip naming mas maiging bumukod na kami at magsimula ng solong buhay. Naghanap kami noon ng bahay na malapit sa opisina namin para mas madali ang biyahe at mas marami kaming maging oras para kay RJ. Hindi kami nahirapang humanap. Isang kaibigan namin ang nagrekomenda ng bahay na sakto lang ang laki. May 2 kwarto sa itaas at isang maliit na kwarto sa ibaba para ba sa mga gamit. At yun ang ginawa naming kwarto para kay Nanay Maring. Tahimik ang subdivision, mukhang ligtas, kaya agad namin kinuha ang bahay. Sa araw ng paglipat, excited kami ni Claire noon. Ito kasi ang unang bahay namin bilang sariling pamilya. At pagdating namin doon, agad kami naglinis at inayos ang mga gamit. Napakaaliwalas ng bahay. Malawak ang espasyo. Sapat na para malayang makapaglaro si RJ kapag medyo lumaki na siya. Pero habang abala kami sa pag-aayos ng mga gamit nung araw na yun, ay may napansin akong kakaiba. Napansin kong medyo iba ang kilos ni Nanay Maring. Hindi naman talaga siya ganun kadaldal, pero kakaiba talaga ang kilos niya nung araw na yun. May pagkakataon na nakikita ko siya na para bang nakatulala lang at may malalim na iniisip. Nang tanungin ko naman siya, ngumiti at tumangulang siya sa akin. Pero hindi na alis sa isip ko ang para bang pag-aalangan niya. Makalipas ang ilang mga araw, mas naging komportable kami sa bahay kahit napagod kami sa paglipat. Tuwang-tuwa nga ako noon kasi wala talagang hassle papunta sa trabaho. 10 minutes drive lang nandun na kami sa opisina. Pero sa kabila ng lahat ng yun, may napapansin ako. Mas napapadalas na ang pagiging balisa ni Nanay Maring. Para bang lagi talaga siyang hindi mapakali.
Hanggang dumating ang isang hapon. Habang nagpapahinga kami ni Claire sa sala, ay nilapitan niya kami. Seryoso ang mukha niya nang sabihin niyang may kakaiba daw sa bahay namin. May iba pong nakatira sa bahay na ito. Yun ang pagkakasabi ni Nanay Maring. Hindi namin agad maintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya nagkatinginan lang kami ni Claire at napangiti. Maya-maya ay sinundan niya iyon ng hindi sila masaya na nandito tayo ngayon. Doon ako medyo nagtaka. Pero ulit, binaliwala lang namin ang sinabi niya. Sinabi ko na lang kay Nanay Maring na huwag mag-alala dahil walang kakaiba sa bahay na yun. Inisip ko na lang na baka dahil na rin siguro sa edad niya, kaya mapamahiin, at isa pa galing siya ng probinsya. Pero habang tumatagal ang pananatili namin sa bahay, ay lalo kong napapansin na mas nagiging madalas na ang pagpapaalala sa amin ni Nanay Maring. May pagkakataon pang nakita ko siyang parang takot na takot sa may kusina. At dahil nga wala naman akong personal na nararamdamang kakaiba, ay binabaliwala ko na lang yun. Sa totoo nga gustong gusto namin yung bahay. Napakaayos at napakalapit sa trabaho. Kaya hindi ko na lang pinansin ang mga kilos ni Nanay Maring. Isang gabi, nagre-ready kami ni Claire para pumasok sa trabaho. Muli kaming nilapitan ni Nanay Maring. Mas seryoso siya sa pagkakataon na yun. Sir, ma'am, nakikiusap po ako sa inyo. Kung kaya po nating lumipat agad, gawin na po natin. Hindi po maganda ang kutob ko sa lugar na ito. Banggit sa amin yun ni Nanay Maring. At sa pagkakataon na yun, seryoso ko na siyang kinausap pero mahinahon. Pilit kong piniliwanag kay Aling Maring na walang kakaiba sa bahay. Dahil totoo naman, wala nga kaming nararamdamang mag-asawa na kakaiba. Pero sa totoo lang, kahit ayaw ko mang aminin, sa mga saglit na yun ay lubos akong kinabahan. Hindi ko alam kung dahil sa inasta ni Aling Maring o dahil ba totoong may kakaiba sa bahay na yon. Kasi sa pagkakaalala ko, nung nakatira kami sa bahay ni Mama sa Pasay, hindi ko nakitaan si Aling Maring ng ganoong asta. Napakamalumanay niya at hindi siya gaano nagsasalita. Kaya nang maisip ko yun, doon ako kinabahan. Paglabas niya ng kwarto, tumingin ako kay Claire at nakita ko rin sa mga mata niya na parang nagsisimula na rin siyang mag-alala. Lumipas ang sandali at tahimik na kaming umalis ng bahay, papasok sa trabaho. Dinaan na lang namin ni Claire sa biro ang mga asta ni Nanay Maring kasi ayaw naming ma-stress pa. Pero habang nagmamaneho ako papunta sa opisina, ramdam kong parang lumalakas na rin ang kaba sa dibdib ko. Para bang may nararamdaman akong hindi maganda. At tama pala ang kutob na iyon. Dahil sa paglipas sa mga araw, ay doon na magsisimula ang lahat. Dumaan ang mga araw at hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Pilit ko mang baliwalain, may mga pagkakataong hindi ko maiwasang maging mapagmasid. Lalong-lalo na dun sa kwarto namin kung nasaan si RJ. May kaunting kaba na rin akong nadarama, pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na baka epekto lang yun ng sobrang pag-iisip sa mga inaasta ni Nanay Maring. Hanggang isang gabi, bago ako pumasok sa trabaho, yun ang unang karanasan ko sa bahay na yun. Nasa banyo ako at naliligo para maghanda papasok sa opisina nang biglang namatay ang ilaw sa loob. Madilim na madilim. Agad kong tinawag si Claire noon pero hindi niya ako naririnig mula sa kwarto. Binuksan ko ang pinto at sumilip sa labas. Pero nagtataka ako dahil sa labas ay bukas naman ang mga ilaw
ibig sabihin walang brownout. Dahan-dahan kong tinignan ang switch sa banyo at nakita kong naka-off ito. Doon ako nagtaka. Imposible namang patayin yun ni Claire. Kaya ang inisip ko na lang baka nag-malfunction yung switch. Pero kahit ganoon, hindi ko naiwasang makaramdam ng kaba. Lalo na't naaalala ko ulit ang mga babala ni Nanay Maring. Kinilibutan ako saglit noon, pero mabilis ko ring isinantabi. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na aksidente lamang yung nangyari. Ilang araw pa ang lumipas at naging tahimik ulit ang paligid. Pero isang hapon, habang mahimbing kaming natutulog ni Claire pagkatapos ng mahabang gabi ng trabaho, bigla akong ginising ng asawa ko. Kinakabahan siya at parang natatakot. Nagtanong agad ako kung ano ang problema. Mahinang sinabi niya sa akin na may narinig siyang naglalakad sa hallway sa labas ng kwarto namin. Ang nakakapagtaka dun, kaalis lang daw ni Nanay Maring, nagpaalam para mamalengke. Tunog daw ng isang taong tahimik na naglalakad ang narinig niya. Dahan-dahan na parang may hinahanap. Tumayo ako agad at binuksan ko ang pintuan para silipin kung sino yon. Pero wala akong nakita. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao kundi kami lang. Para makasigurado tinignan ko rin ang kwarto ni Nanay Maring, pero wala nga siya doon. Sa puntong yun kahit ayaw kong aminin, nakaramdam ako ng sobrang takot sa loob ng bahay. Kinausap ko si Claire at sinabi kong baka guni-guni lang niya yun. Pero kahit ako ay alam kong may kakaiba na ngang nangyayari. Dahil ayoko talagang masira ang pagiging komportable namin sa bahay na iyon. Lumipas ang ilang araw, hindi naman na naulit pa ang kakaibang bagay. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi ko makakalimutan buong buhay ko. Sa totoo lang po, medyo nanginginig ang kamay ko ngayon habang tinatype ko ang parte na to. Day off ko noon. Si Claire naman ay nasa opisina, may pasok. Bandang 1:00 ng madaling araw, hindi ako makatulog dahil sanay akong matulog ng umaga. Kaya naisip kong bumaba para magkape at manood muna ng TV sa sala. Mahimbing na tulog noon si RJ, kaya tahimik akong bumaba ng bahay. Wala namang kakaiba sa paligid pagbaba ko. Binuksan ko ang TV sa sala at dumiretso sa kusina para magtimpla ng kape. Habang nagiinit ako ng tubig, napako ang atensyon ko sa sulok ng kusina. Doon sa pinakadulong bahagi, malapit sa may bintana, ay may nakita akong parang anino na nakatayo. Sa una akala ko talaga guni-guni ko lang. Pero habang tinititigan ko pa, mas luminaw sa paningin ko ang figura niya. Isang lalaki. Matangkad, payat, nakayuko ang ulo at parang nakaharap sa dingding. Hindi ko na aninag ang buo niyang muka dahil madilim ang bahagi ng kusina na yun. Pero malinaw na malinaw sa akin ang pagkakatayo niya roon. Hindi siya gumagalaw. Sa puntong yun parang tumigil ang oras. Nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong lumayo. Gusto kong igalaw ang mga paa ko, pero hindi ko nagawa. Nakatitig lang ako doon sa lalaki. Pagkalipas ng ilang segundo o minuto ata yun, biglang naglaho ng mabilis yung lalaki na yun sa harapan ko. At kasabay nun, nakarinig ako ng malalakas na tunog mula sa itaas ng bahay. Tunog ng mga nagbagsakan ng mga gamit. Parang may mga nabasag. Mabilis at sunod-sunod na malalakas na kalabog. Si RJ, unang pumasok sa isip ko. Bigla akong natauhan at kumaripas ako paakyat. Hindi na ako lumingon pa.
Binuksan ko ang pinto ng kwarto at natulala ako sa nakita ko. Kalat-kalat ang mga gamit. Ang drawer nakabukas at halos mahulog na rin sa gilid ng kama. Ang lampshade naman sa ibabaw ng lamesa ko, basag. Ang salamin naman sa cabinet ay bitak-bitak na at nagkalat ang bubog sa sahig. Yung kortina nakababa at para bang may humila. At sa gitna ng lahat ng yun, umiiyak si RJ sa crib niya. Agad ko siyang binuhat at niyakap ng mahigpit. Pinakikiramdaman ko kung may sugat ba siya o galos. Mabuti na lang at mukhang hindi siya nasaktan. Binitbit ko si RJ at agad akong bumaba para tawagin si Nanay Maring. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya, naabutan ko siyang gising. Parang nagising din siya dahil sa ingay ng kwarto sa itaas. Pagkakita pa lang niya sa akin, bago ko pa ibuka ang bibig ko, ay agad siyang nagsalita. "Ronald, sila ay nasa kwarto niyo ngayon." Napatigil ako noon at agad sinabi ni Nanay Maring na kailangan na daw naming umalis sa bahay na yun sa lalong madaling panahon. Mabuti nga daw at hindi nila sinaktan ang bata. Wala na akong sinabi, hindi na ako nagtanong, hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ang nakita ko sa kwarto, ang presensyang nakita ko sa kusina at ang iyak ni RJ. Sapat na para malaman kong hindi kami ligtas doon. Agad akong nag-impake ng kaunting gamit ni RJ. Kumuha na lang din ako ng ilang gamit at hindi ko na sinarado ng maayos ang cabinet. Gusto ko lang makaalis agad. Tinawagan ko si Claire habang hinahanda ang sasakyan. 2:30 ng madaling araw noon kaya alam kong nasa trabaho siya. Nagring saglit at buti na lang sinagot niya. "Claire, umuwi ka na. May nangyari dito sa bahay. Paalis na kami nila RJ kasama si Nanay Maring. Papunta kami ngayon sa bahay ni Mama." Agad kong banggit kay Claire. Nataranta si Claire noon at ang daming sunod-sunod na tanong. Sinabi ko sa kanyang okay lang si RJ at ipapaliwanag ko na lang sa kanya lahat ng nangyari mamaya pag uwi niya. Sa gabing iyon, sa gitna ng takot at pagkalito, nagmaneho ako pa uwi sa bahay ng nanay ko. Pamilyar na tahanan, ligtas at tahimik. Si RJ ay yakap-yakap ni Nanay Maring sa likod ng sasakyan. Mabuti at nakatulog siya uli. Pagdating namin sa bahay nila Mama, bandang 4:00 ng madaling araw, saka ko lang naramdaman ang unti-unting pagkalma ng dibdib ko. Si RJ, bagamat tulog na tulog ay agad kinarga ng mama kong alalang-alala. Ako naman, para ngayon palang nagsimulang humugot ng malalim na hininga matapos ang nangyari. Pagkaupo ko sa sala, tahimik lang silang nakatingin sa akin. Si Mama, si Papa, pati ang mga kapatid ko na nagsibangunan ay nakinig sa kwento ko. Binahagi ko simula nung makaramdam ako ng kakaiba sa bahay, yung mga babala ni Nanay Maring, hanggang sa gabing ito, yung lalaking nakita ko na nakatayo sa kusina at ang pagkagulo ng kwarto namin. Lahat sila ay pare-parehong gulat at takot ang naramdaman. Ilang minuto pa ay dumating na rin si Claire. Nagmamadali at nerbiyos na nerbiyos. Nang makita niyang ligtas kami, agad siyang lumapit sa amin at niyakap si RJ. At doon ay kinuwento ko na rin sa kanya. Pagkatapos naming makapagpahinga kahit paano, kinaumagahan ay bumalik kami ni Claire doon sa bahay para kunin ang ilang mahalagang gamit. Nakipag-ugnayan kami sa caretaker ng compound at mabuti na lang tinulungan niya kami na mag-impake. Mabilis lang kaming kumilos noon pero ramdam ko ang tensyon sa loob ng bahay. Hindi kami nagtagal. Wala pang 2 oras nakaalis na rin kami agad. Mula noon, hindi na kami bumalik pa ulit sa bahay na yun. At sa kasalukuyan, after 5 years, matapos mangyari yun
naging maayos ang buhay namin. Nakahanap kami ng bagong bahay dito sa Las Piñas, mas maaliwalas, malapit din sa trabaho, at higit sa lahat, payapa. Wala na kaming nararamdamang mabigat at si RJ lumaking masigla at bibo. At syempre, kasama pa rin namin si Nanay Maring. Sa totoo nga mas naging malapit kami sa kanya ngayon. May pagkakataong dinadalaw siya ng mga anak niya at tumutuloy sa bahay namin ng ilang araw. Pero higit sa lahat, wala nang babala si Nanay Maring sa bago naming tinutuluyan. Sa karanasan kong iyon isang bagay lang talaga ang tumatak sa isip ko. Siguro nga ay totoo na ang ibang tao sa mundong ito ay nagtataglay ng third eye. Ako po si Liza, 49 na taong gulang. May 3 anak at proud lola na rin po ako sa 3 malilikot pero sweet na mga apo. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa mga kwentong kababalaghan at horror stories. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kakaibang aliw ang hatid ng mga ganitong klaseng storya. Pero ngayon, ako naman po ang magbabahagi ng sarili kong karanasan. Ang istoryang ikikwento ko ay nangyari noong ako'y 19 na taong gulang pa lamang at nagsisimula sa buhay. Laking probinsya po ako. Tubong Negros at masasabing naging mahirap po ang buhay namin nung kabataan ko. Madalas ay hindi sapat ang kita ng magulang ko para sa aming magkakapatid. Kaya maaga po akong nagpasya na magtrabaho sa Maynila para makatulong. May kilala po kami sa bayan namin na tumutulong sa mga naghahanap ng trabaho sa lungsod. Doon po ako isinama. At agad naman akong nahanapan ng amo. Ang sabi mag-aalaga daw po ako ng bahay, magluluto, maglilinis, at kaunting asikaso sa matandang ginang. Wala raw pong batang aalagaan kaya tahimik daw dun sa bahay. At ang dahilan daw po kaya nila kailangan ng kasama ay dahil aalis na daw ang matagal na nilang kasambahay noon. At doon po nagsimula ang buhay ko sa Kamaynilaan. Nang dumating ako sa bahay na pagtatrabahuhan ko, totoo nga po ang sinabi nila. Malaki at maaliwalas ang lugar. Pero ang una kong napansin noon ay parang may halong lungkot yung bahay. Isa yung lumang bahay sa may bandang Makati. Nasa loob ng isang compound na mataas ang pader. Yung disenyo ng bahay parang mula pa dekada 70. Mga makakapal na kahoy, lumang tiles, at may mga kurtina sa malalaking bintana. 3 po ang nakatira doon. Si Aling Mirasol na amo kong ginang, nasa mga late 50s siya noon. Nandun din si Mang Tonyo, ang asawa niyang bihira kong makita dahil lagi pong wala sa bahay. Nag-aasikaso ng negosyo nilang talyer. At si Letty, ang matagal na nilang kasambahay na malapit na ring umalis. Maayos naman po ang tahanan. Si Aling Mirasol ay medyo tahimik pero hindi masungit. Si Letty naman ang nagturo sa akin ng mga gawain. Kaya agad pong naging magaan ang loob ko sa kanya. Sa unang linggo ko doon, iniikot ako ni Letty sa bahay. Ipinakita niya ang kusina, mga silid at mga bodega, pati na rin yung maliit na hardin sa bandang likuran. At sa pag-iikot kong yun doon ko unang nakita ang misteryosong silid sa loob ng bahay. Ang silid na yun ay madalas sarado. At ang sabi nga niya ay hindi na daw talaga yun ginagamit. Habang naglalakad kami ay tinuro ni Letty yung kwarto. At ang sabi niya ay ekstrang kwarto nga daw. Hindi ko na rin masyadong pinansin nung una. Marami naman kasi talagang bahay na may silid na hindi ginagamit. At yun ang buo kong akala. Noon ay wala pa akong kaalam-alam na may madilim palang sikreto ang silid na iyon.
Lumipas ang mga araw ng pananatili ko roon, ay unti-unti kong napansing hindi palaging sarado ang silid na yon. Minsan nakabukas ng bahagya, minsan naman ay bukas ang ilaw sa loob. At ang mas napansin ko pa, si Aling Mirasol lang talaga ang palaging pumapasok doon. Wala naman siyang binabanggit sa akin tungkol sa kwartong iyon. Pero ilang beses ko talaga siyang nakita na labas-pasok sa silid. Minsan nga napapansin ko siya na doon kumakain. Madalas ay lalakad siya ng tahimik, papasok, tapos maya-maya ay lalabas na rin. Ang pinagtataka ko pa, iba-iba ang ekspresyon niya sa paglabas. Minsan parang galit, minsan namumugto ang mata niya, minsan naman masaya. Doon ako unang nagtaka. Wala naman po akong lakas ng loob na magtanong. Baka sabihan pa nilang pakailamera ako. Pero sa loob-loob ko, curious na curious po talaga ako. May mga gabi pa nga na hindi ako agad makatulog. Iniisip ko kung anong meron sa kwartong iyon. Isang beses, habang nagwawalis ako sa may hallway, nakarinig ako ng boses mula sa loob ng silid. Hindi iyak, hindi sigaw, pero boses ng isang babae, si Aling Mirasol. At doon ko narinig na parang may kinakausap siya. Pero malinaw na wala namang ibang tao sa loob ng silid na yon. Si Leti ay nasa palengke. Si Mang Tonyo naman ay hindi pa nauwi sa bahay. Dahil sa kuryosidad, sumilip ako sa ilalim ng pintuan. Sinubukan kong tignan kung anong meron sa loob. At napansin ko nga na bukas ang ilaw. Sa puntong yun tumahimik na lang ako at lumayo. Pero parang nakaramdam ako ng mabigat na kaba nung mga oras na yun. Dumaan ang mga araw, naging normal naman ang lahat. Tila walang kakaibang nangyayari. Pero sa tuwing madadaan ako sa hallway na yun, hindi mawala ang kabang bumabalot sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na nagbigay sa akin ng pinakamatinding bagabag sa pananatili ko sa bahay na yon. Isang hapon, habang naglalampaso ako sa may hagdan, napansin ko ulit yung pintuan ng kwarto. Medyo nakabukas ng kaunti. Wala akong naririnig na ingay mula sa loob. Wala ring ilaw. Pero para bang may kakaibang amoy. Hindi mabaho pero parang amoy luma o alikabok. At parang amoy tela na matagal nang hindi ginagalaw. Naglakad ako palapit, dahan-dahan. Para bang hinahatak ako ng kuryosidad ko. Pero wala akong balak pumasok. Gusto ko lang makita kung ano ang loob. Paglapit ko sa mismong harapan ng pinto, ay may narinig akong tunog mula dito. Parang tunog ng kahoy. Dahan-dahan pa akong lumapit. Tumingin ako sa loob mula sa awang ng pinto. Medyo madilim, pero may konting liwanag galing sa bintana. Nakita kong may parang isang lumang upuan, yung tumba-tumba sa loob. Mabagal na gumagalaw, at nang medyo sumilip pa ako, biglang huminto yung galaw ng upuan. At sa katahimikang yun, hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. Pero bigla akong nakarinig ng isang matinis pero mahinang tawa. Sa sandaling yun parang tumigil ang takbo ng oras. Halo-halong kaba, takot, at pagtataka ang naramdaman ko. Sino yun? Saan galing yun? Yan ang mga tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Napaatras ako ng bahagya. At onting saglit pa, isinara ko ang pintuan ng dahan-dahan. Sinisiguro kong walang kaluskos at humakbang ako palayo. Siniguro kong wala akong masyadong ingay. Kabado akong bumalik sa hagdan. Hindi ko na naituloy pa ang paglilinis ko sa oras na yon. Tinabi ko na lang ang basahan sa gilid ng dingding at bumaba ako agad sa kusina.
Naupo ako doon at uminom ng isang basong tubig. Takot na takot ako sa mga sandaling yun. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o may narinig talaga ako. Pero kung guni-guni lang, bakit ganun kalinaw ang tawa na narinig ko? Ano bang meron sa silid na yon? Sumapit na ang gabi at hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nangyari. Hindi na ako nagbukas ng ilaw sa loob ng kwarto ko. Nahiga lang ako sa papag, nakatalukbong ng kumot. Pero sa isip ko, ang tawa na narinig ko ay parang paulit-ulit na tumatakbo. Hindi talaga ako makatulog sa mga sandaling yun at halos abutan na ako ng araw ay nakadilat pa rin. Kinabukasan, gumising ako ng halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko sa sobrang puyat. Pero kahit ganoon, nagkunwari akong ayos lang ang lahat. Gaya ng nakasanayan, tinulungan ko si Letty magluto ng almusal. Nagwalis ako sa harap, pinakain ko na rin ang mga alaga naming aso. Nagpanggap ako na parang wala akong dalang bagabag. Pero alam kong alam ni Letty. Ramdam ko sa tingin niya na may bumabagabag sa akin. Pero wala akong sinabi. Hindi ako nagsalita. Makalipas ang ilang araw, nagbalik sa bahay si Mang Tonyo galing talyer. Tahimik rin siya kagaya ni Aling Mirasol. Madalas nasa likod ng bahay, nag-aayos ng mga gamit o bisikleta. Pero isang bagay talaga ang lubos kong napansin. Kahit siya mismo, si Mang Tonyo, ni minsan hindi ko nakita na lumapit sa silid na yon. Si Aling Mirasol lang talaga ang laging pumapasok doon. Isang hapon, habang pinupunasan ko ang mesa sa sala, nadaanan niya ako. May hawak siyang tray na may tasa ng tsaa at isang maliit na libro. Tinignan niya lang ako, tumango, at dire-diretso siya sa may hagdan. Pagkaakyat niya, hindi ko mapigilang sumunod ng tingin at doon ko siya muling nakita na pumasok sa silid. Tahimik lang, isinira niya ang pinto. At ilang minuto pa ay narinig ko na parang may kakaibang tunog sa loob ng silid na iyon. Para bang nagsasalita si Aling Mirasol. Ilang minuto akong natulala bago nagpatuloy sa paglilinis ng bahay. Hindi ko alam pero halong pagtataka at kaba ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Kinagabihan, habang naglalagay ako ng tubig sa pitsil, lumapit sa akin si Letty. Normal naman ang lahat, pero maya-maya, nagsalita siya. "Lisa, kung may kailangan ka sabihin mo lang sa akin." Sa puntong yun parang gusto ko nang itanong sa kanya kung ano yung nasa kwartong iyon. Pero parang nagdadalawang isip pa ako, kaya hindi ko nagawang itanong. Naisip ko na parang mas mabuti pang wag na lang usisain. Pero hindi pa rin talaga naaalis sa isip ko. Paulit-ulit, ano nga ba ang meron sa kwartong iyon? Sa puntong yun, doon na ako nakagawa ng desisyon. Pag nakakita ko ng pagkakataon, susubukan kong alamin kung ano ang nasa loob ng silid. Dumaan ang 2 gabi at naging normal lang ang lahat. Tahimik ang bahay. Si Letty, si Mang Tonyo at si Aling Mirasol ay walang kaalam-alam sa takot na bumabalot sa akin. Hanggang sa dumating na ang mga sandali na iyon. Hapon noon, bandang 3:00. Tahimik ang paligid at ako lang ang tao sa bahay. Si Letty at si Aling Mirasol ay kaaalis-alis lang, may bibilihin sa bayan. Si Mang Tonyo naman ay wala sa bahay. Pagtingin ko sa itaas, maliwanag ang hallway. At sa pagkakataon na yun, naisip ko nang silipin na ang loob ng silid. Kahit saglit lang, para makita ko kung ano ang laman nito. Lumakad ako paakyat, dahan-dahan,
paunti-unti. At habang papalapit ako sa dulo ng pasilyo, ramdam ko ang unti-unting panunuyo ng lalamunan ko dahil sa kaba. Sinubukan kong buksan ang pintuan at umikot ang doorknob. Hindi nakalak sa mga oras na yon. Pagbukas ko ng bahagya sa pinto, napansin ko agad ang isang tunog. Yung tunog ulit na yun, yung para bang tunog ng upuan na inaalog. Dahan-dahan kong tinulak ng bahagya ang pinto. Mas bumukas ito. At sa liwanag mula sa maliit na bintana, mas nakita ko ng malinaw ang loob ng silid. Pumasok ako ng dahan-dahan at iniwan ko ng bahagyang nakabukas ang pintuan. May aparador sa kanan na medyo nakabukas. At napansin ko may mga nakasabit na lumang damit pang bata. Sa kaliwa naman, may lumang istante ng mga laruan. May mga manika na puno ng alikabok, puzzle, at mga basag na kahon. May isang istante din sa may dingding na puno ng kwaderno na medyo may kalumaan na. At sa gitna, doon nakatayo ang isang lumang tumba-tumba. Gumagalaw ito ng mabagal. Para bang wala lang o hinahangin. Pero malinaw ko ring naririnig ang tunog ng kahoy na dumudunggol sa sahig. At ilang segundo pa, sa pananatili ko sa loob ng silid, ay bigla na lang may nahulog mula sa istante. Isang kwaderno. Malutong ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Napatalo ng puso ko noon sa gulat, pero nanatili pa rin akong nakatayo. Para bang nanigas ako sa pwesto ko. At ilang segundo pa, napansin kong bahagyang bumibilis ang galaw ng tumba-tumba. Hindi naman ganun kabilis pero may pagbabago. Hinay-hinay akong umatras. Ayokong gumawa ng ingay. Dahan-dahan, sinimulan kong igalaw ang mga paa ko papalayo sa gitna. Gusto ko nang umalis pero ayokong magmadali. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng pintuan at nang aabutin ko na sana yung doorknob, nakaramdam ako ng pagbabago sa paligid. Para bang may presensya sa likuran ko. Dahan-dahan kong ibinaling ang paningin ko pakanan, papunta sa sulok. At doon ko siya nakita, isang babae. Halos mahimatay ako sa sobrang takot nun. Ang batang babae na yun ay mga 6 na taong gulang. Mahaba ang buhok, magulo at bagsak, at nakasuot ito ng kulay puti. Nakatayo lang siya doon, nakayuko ng bahagya at hindi gumagalaw. Pero ang pinaka nakakakilabot sa nakita kong yun, napansin kong wala siyang paa na nakasayad sa sahig. Tila ba lumulutang ito na parang isang ilusyon? Sa puntong yun ay parang tumigil ang paghinga ko ng ilang segundo. Hindi ako nakasigaw. Takot na takot ako. Pinikit ko ang mga mata ko ng mahigpit. 1, 2 segundo. Pinilit kong maging kalmado kahit halos sumabog na ang dibdib ko sa kaba. At pagdilat ko, wala na yung bata. At ilang saglit pa ay gumalaw ang tumba-tumba ng mas malakas. Hindi ko na napigilan. Lumuha na ang mata ko nun sa takot. Mabilis akong tumalikod at lumabas ako ng silid ng halos hindi na humihinga. Sa takot ko nga naibagsak ko yung pintuan sa pagsara ko ng malakas. At nang tuluyan na akong makalabas sa silid, ay parang saka pa lang ako nakahinga ng maayos. Dumiretso ako sa kwarto ko pagkatapos ng pangyayaring iyon. Iyak ako ng iyak sa loob. At ang tanging tanong lang sa isipan ko, anong klaseng silid meron ang bahay na ito? At ang isa pa, sino ang batang babaeng yun? Lumipas ang ilang oras, nanatili lang ako sa loob ng kwarto, tulala na parang balisa.
Hindi ko alam kung ilang ulit kong tinitignan ng orasan. Pero para bang bawat segundo ay pabagal ng pabagal. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung itsura ng batang babae, yung puti niyang damit at ang tunog ng tumba-tumbang hindi ko na maalis sa pandinig ko. Maya-maya, dumating na sila Letty at Aling Mirasol. Bandang 6:00 ng hapon yun. Narinig ko ang pagbukas ng gate at ang pagpasok nila sa pintuan. Bumuntong hininga ako. Nilunok ko ang takot at sinalubong ko sila sa may sala para tulungan sa mga pinamili. Tahimik lang si Aling Mirasol gaya ng dati. Hindi mo mababakas sa mukha niya kung pagod, masaya o may iniisip. Pero sa likod ng isip ko, hindi ko na kayang manahimik pa. May kung anong bumubulong sa akin. Nagtutulak na itanong ko na sa kanila habang may pagkakataon. Bandang 9:00 ng gabi, tapos na kaming maghugas ng plato at magligpit sa kusina. Naiwan na lang kami ni Letty doon. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng kutsarang inilalagay sa tray ang naririnig. Huminga ako ng malalim. Letty, pwede ba kitang tanungin? Lumingon lang siya sa akin ng walang salita. At doon ko na itinanong kay Letty ang tungkol sa silid. Kwento niya, matagal na raw siyang nasa bahay na yun. Bata pa raw siya nung una siyang pumasok bilang katulong. Noon daw, masaya ang bahay. Maingay ang buong pamilya. Laging may halakakan. Pero may isang pangyayari ang bumago sa lahat. Ang pagpanaw ng kanilang bunsong anak. Nalunod daw ito sa isang family outing. 5 taon gulang pa lamang. Lahat ay naapektuhan. Pero ang pinakamasakit, syempre, kay Aling Mirasol. Simula raw noon, hindi na binuksan ang silid ng bata. Pero hindi inalis ang lahat ng gamit doon. Gusto lang daw ni Aling Mirasol na maramdaman na nariyan pa ang anak niya. Kaya sabi ni Letty, minsan daw ay kinakausap niya yung silid. Hindi ko na sinabi kay Letty ang buong nakita ko sa kwarto. Hindi ko na rin kinuwento kung gaano kabigat ang pakiramdam ko sa silid na yun. Pero sa mga titig ko at sa panginginig ng boses ko, alam kong nauunawaan niya. Hindi ko na hinintay na maranasan pa uli. Nang gabing yun, nagdesisyon na ako. Habang ang lahat ay nasa kanya-kanyang kwarto, isinilid ko na sa bag ang ilan kong mga gamit. Hindi ko na kaya ang manatili pa roon. Aalis na agad ako sa kinabukasan. Bandang 7:00 ng umaga, nakahanda na ang gamit ko. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko, pero ang alam ko, kailangan ko nang umalis. Magpapaalam na ako kahit anong mangyari. Magalit man sila, masaktan man sila. Hindi ko na kayang magtagal pa sa bahay na yon. Lalo na't araw-araw, alam kong may isang silid sa loob mismo na binabalot ng kababalaghan. Hindi ko na kaya pang magkunwari na wala akong nakikita. Bumangon na si Aling Mirasol. Tahimik siyang bumaba ng hagdan. Gaya ng dati, dumiretso siya sa kusina. Nandoon din si Letty, naglalagay ng tubig sa takore. Lumapit na ako, hawak ko ang bag. At ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Pinilit kong maging mahinahon, pero hindi ko maitago ang tensyon sa boses ko nang nagsimula na akong magsalita. Aling Mirasol, magpapaalam na po sana ako. Kailangan ko pong umuwi. Tutulong po ako kina nanay at tatay sa bukid. Hindi siya sumagot agad. Tumigil lang siya sa ginagawa niya. Naghihiwa siya ng tinapay sa lamesa. Paglingon niya sa akin, nag-iba ang itsura niya. Hindi galit, hindi malungkot, pero may kakaiba. Yung tipo ng tingin na parang alam niya kung bakit talaga ako aalis. Tinitigan lang niya ako ng diretso, saka siya nagsalita. Ano bang nalalaman mo?
Natigilan ako. Nanlamig ang palad ko pero pinilit kong magtimpi. Wala po. Sumagot ako kay Aling Mirasol. Tumango lang siya tapos mahina niyang sinabi, "O sige, kung di ka na mapipigilan, bahala ka. Mag-iingat ka." Tumalikod siya at bumalik sa upuan. Maya-maya habang nasa sala ko, lumapit si Letty sa akin at tahimik na iniabot ang sobre. Pamasahe daw at kaunting allowance galing kay Aling Mirasol. Wala siyang sinabi, pero sa mga mata niya, alam kong alam niya ang totoo. Hindi na ako nagtagal pa. Nagpasalamat ako, yumuko ulit, at habang palabas ako ng bahay, hindi ko na nagawang lumingon pa. Tumagal lang ako sa bahay na yun ng 2 buwan. Pero ang 2 buwan na yun, dala ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung si Aling Mirasol ay nakikita rin ang batang nakita ko. Hindi ko alam kung pinipilit lang niyang itanggi sa sarili niya o baka tanggap na niya. Hindi ko talaga alam, wala akong idea. Pero sa pananatili ko sa bahay na yun, ay isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi imahinasyon ang nakita kong yun. At ayoko na sanang maulit pa. Nitong kamakailan lang ay nahilig po talaga akong makinig sa mga horror stories. Kaya ngayon ay susubukan kong magbahagi ng sarili kong karanasan. Isang bagay na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Kamusta po kayo? Tawagin niyo na lang po akong Joey, 28 years old, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang supervisor sa SM Supermarket. Masaya po ako sa trabaho ko ngayon. Maayos ang kita at natutustusan ko ang mga pangangailangan ko, pati ng pamilya ko sa probinsya. Ang istorya ko po ay nangyari taong 2015, noong unang salta ako dito sa Maynila. Galing po ako ng Ilocos, at dahil gipit sa buhay, sumubok ako ng kapalaran sa lungsod ng Maynila. Wala akong kamag-anak na malapit sa Manila kaya medyo risky po talaga ang naging pasya ko. Doon sa baryo namin sa probinsya ay may nagsabi sa aming kapitbahay na meron daw malaking tindahan sa Caloocan na naghahanap ng stay-in na tagabantay. Pwesto raw yun sa may kanto malapit sa palengke. At bukod sa sari-sari store ay meron daw bigasan, patukaan din ng manok at ilang mga panindang pambultuhan. Sa puntong yun hindi na ako nagdalawang isip pa. Inayos ko agad ang mga gamit at onting papeles at nag-apply ako agad. Sa kabutihang palad ay tinanggap nila ako. At doon nga po ang una kong trabaho sa Maynila. Pagdating ko roon totoo nga. Malaki ang tindahan, mukha siyang warehouse na maliit. Merong isang pahabang espasyo sa gilid kung saan nakasalansan ng mga sako ng bigas. At doon sa likurang bahagi ay ang pwesto na ginawang tuluyan para sa aming mga stay-in. Doon ako tumira at nakasama ko si Ben. Isa din siyang tagabantay doon na mas nauna sa akin ng mga 2 buwan. Tahimik si Ben. Halos hindi nagsasalita maliban kung kailangan lang. Mabait naman siya, pero may kung anong lungkot o kakaiba siyang kilos na hindi ko maipaliwanag. Ang may-ari ng tindahan ay si Mang Rudy. May edad na siya at bihira naming makita. At kung dumadalaw man siya, saglit lang. Mga ilang minuto lang para tignan ang mga paninda o buksan yung cash box. Tapos aalis na agad. Sa madaling salita, kami lang ni Ben ang madalas magbukas, magbantay, at magsara ng buong tindahan araw-araw. Sa simula natuwa talaga ako sa trabaho. Malaki ang espasyo, may libreng pagkain at may sariling tulugan.
Sikat ang tindahan sa lugar na yon kaya laging maraming tao. Pero may mga maliliit na bagay akong napansin na sa una ay binabaliwala ko lang. Sa unang linggo ng pananatili ko doon nagsimula nang magkaroon ng mga kakaibang ingay tuwing gabi. Paminsan-minsan ay may kaluskos sa likod ng tindahan. Maya-maya may mga yabag sa labas ng kwarto. At kung minsan din ay yung tunog ng mga sako sa may tindahan. Sa tuwing titignan ko naman walang tao. Kaya iniisip ko lang na baka may daga o pusa sa paligid. Pero ang mas kumuha ng atensyon ko sa unang linggo ko doon ay si Ben. Sa tuwing magagabi na, mga bandang alas 9 o alas 10, bigla-bigla na lang siyang parang nagmamadali. Para bang gusto niyang matapos agad ang lahat. Hindi naman siya nagkikwento, pero may mga pagkakataong nahuli ko siyang nakatingin sa isang sulok ng tindahan. Lalo na dun sa may bandang bigasan. Para bang lagi siyang may inaabangan. At isa pa, may parang maliit na espasyo sa likod ng tindahan na para bang lagi niyang iniiwasan. Napapansin kong tuwing dadaan siya dun, para bang nagmamadali siya. Sa paglipas pa ng mga araw, mas napapansin ko na parang bumibigat ang paligid. Sa umaga, maaliwalas ang tindahan, maingay at maraming customer. Pero pagsapit ng gabi, nag-iiba na ang aura at may mga kakaibang tunog na rin akong naririnig. Hindi ko alam kung dahil sa pagod. Basta halos gabi-gabi ay ibang-iba na talaga ang nagiging pakiramdam ko. Gusto ko sanang sabihin, may problema ba sa tindahan na ito? O may nangyari na ba dito? Pero tuwing magkakatitigan kami, parang napipigilan akong magsalita. Ewan ko ba, ayoko namang isipin niya na natatakot o naduduwag ako. Kaya pinagsawalang bahala ko na lang. Sa pangalawang linggo ko dun sa tindahan, ay may isang gabi noon habang nakahiga ako sa kwarto, hindi ako mapakali. Maaga kaming natapos sa gawain noon, pero mabigat ang pakiramdam ko. Tahimik ang paligid, pero para bang may kakaibang presensya. Pumikit ako at pinilit kong pakalmahin ang sarili ko sa loob ng kwarto. Pero sa loob-loob ko ay parang mas lumalawak ang pagdududa. Noong una ay talagang pinipilit kong guni-guni lang lahat. O baka dahil bagong lipat ako sa Maynila, kaya naninibago pa ako sa kapaligiran. Pero habang tumatagal, hindi ko na kayang sabihing imahinasyon lang ang lahat. Lalo na't may mga gabing sinasadyang iwasan ni Ben ang pagdaan sa likod kahit kailangan. At ang mas nakakapagtaka pa, halos ayaw niyang tumingin sa pasilyo na yun. Hanggang sa dumating ang araw na yun, saka ko lang lubos na naunawaan kung bakit gano'n na lang ang kilos ni Ben sa loob ng tindahan. 2 linggo pa lang akong nananatili doon, pero pakiramdam ko parang ilang buwan na ang lumipas. Araw-araw kong iniisip kung may dapat ba akong ikatakot. Wala namang direktang nangyayari sa akin, pero yung mga sunod-sunod na maliliit na karanasan, yung mga tunog, mga lugar na iniiwasan ni Ben, lahat ng yun dahan-dahang bumabalot sa loob ng isipan ko. Si Ben, gaya ng dati, tahimik lang. Pero habang tumatagal, parang mas lalo siyang nagiging kakaiba. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi ko malilimutan. Araw ng linggo noon, kaya medyo naging mabagal ang takbo ng tindahan. Maaga kaming nagligpit ng paninda at nagsimula ng maganda sa pagsasara. Wala si Mang Rudy at gaya ng nakasanayan, kami lang ulit ni Ben ang naiwan. Bandang alas 9 ng gabi, matapos naming isara ang rolling door sa harap, nagpaalam si Ben na magpapahinga muna siya. Ako naman, nagdesisyong maglinis pa ng kaunti sa bandang bigasan. Tahimik noon, madalang dumaan ang mga sasakyan sa labas. Ramdam ko rin ang malamig na hangin kahit nakasarado na ang mga bintana.
Habang nililinis ko ang gilid ng mga sako, ay biglang namatay ang ilaw. Ang buong tindahan ay biglang nabalot ng dilim. Napahinto ako. Inisip kong baka may bumigay na linya ng kuryente. Huminga ako ng malalim at naghanap ng flashlight. Pero bago pa man ako makagalaw, sa gilid ng paningin ko ay may naaninag akong parang figura. Sa bandang kanan ng bigasan, malapit sa pader kung saan laging umiiwas si Ben, ay may nakatayong lalaki. Akala ko nung una si Ben. Akala ko lumabas siya ng kwarto at sinundan ako. Pero habang tumatagal ang tingin ko, unti-unti kong namamalayan na hindi normal ang itsura niya. Ang suot niya ay luma, parang damit pantulog, at sa dilim, kahit mahirap aninagin, malinaw ang bakas ng peklat. Parang may sunog na bahagi ang kanyang katawan. Isa sa mga mata niya ay parang sarado, at ang kalahating muka parang wasak at natuklap. Hindi siya gumagalaw doon, pero nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, pero alam kong natatakot ako noon. Para akong hindi makahinga. Ilang segundo akong nakatitig sa kanya, at doon ko napansin na dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Hindi ako makasigaw noon at hindi rin ako nakagalaw. Para akong estatwa. Nanginginig ang tuhod ko at pakiramdam ko ay babagsak ako anumang oras. Parang hindi ko alam kung totoo bang nakikita ko o iniimbento lang ng imahinasyon ko dahil sa takot. Bigla na lang akong nakalakad pabalik. Hindi na ako naghanap pa ng flashlight. Hindi ko na rin inintindi ang kalat o ang mga hindi ko pa nagagawa. Dumiretso ako palabas. Binuksan ang maliit na pinto sa gilid at lumabas ng tindahan. Doon ako naupo sa may bangketa sa harap. Hawak-hawak ang dibdib kong mabilis ang pintig. Pinilit kong kumalma, pero hindi ko na naisip bumalik sa loob. Buong gabi akong nanatili sa labas ng tindahan. At least doon may ilaw ang mga poste. Lumipas ang ilang oras at kahit anong gawin ko, bumabalik sa isip ko yung itsura ng lalaki na nakita ko. Sa isip ko, isa lang ang malinaw, hindi yun guni-guni. Kinabukasan, habang nagliliwanag na ang paligid at nagsisimula ng bumangon ang mga kapitbahay, hindi pa rin ako makakilos. Si Ben ay lumabas na ng kwarto at nakita akong nakaupo sa labas. Wala siyang sinabi. Tumingin lang siya sa akin saglit at pumasok ulit sa loob. At sa puntong yun, alam kong hindi lang ako ang may alam. Pero ang mas mabigat na tanong, ano ba talaga ang meron sa tindahan na yun? Sa gitna ng pagod at kaba, naglakas loob akong magtanong sa ilang kapitbahay sa tabi ng aming pwesto. Sa una parang nag-aatubili silang sumagot. Pero nang malaman nila na doon ako nagtatrabaho, unti-unting lumiwanag ang mga kwento. Sa tindahang iyon pala ay nagkaroon ng aksidente taong 2008. Hindi raw ito halos nabalita ng malawakan, pero sa loob ng barangay, alam na alam ang pangyayari. Ayon sa isa sa mga matagal nang nakatira doon, nagsimula raw ang apoy sa may bandang likuran, sa mismong lugar kung saan naroon ngayon ang bigasan. May ilang empleyado raw noon nang nangyari ang aksidente, pero may isang tagabantay daw na hindi nakalabas. Nahulog daw ang isang istante ng mga sako ng bigas. Nabagsakan daw siya ng isang malaking istante doon sa may bigasan at hindi siya nailigtas. Sabi pa nila, marami na raw nauna sa aming magbantay sa pwestong yun. Madalas daw, mga bagong salta rin sa Maynila na katulad ko. Pero halos lahat sila ay hindi tumatagal. Pagkatapos ng mga narinig kong iyon, ay hindi ko na kinaya. Hindi na ako bumalik sa loob ng tindahan ng mag-isa.
Ilang araw din ang lumipas at lumapit ako kay Mang Rudy. Sinabi kong hindi na ako magpapatuloy sa trabaho. Wala na akong paliwanag na ibinigay. Tila ba naintindihan na rin niya ang dahilan. Pumayag naman siya at para bang alam niya rin ang dahilan. Pagkaraan ng ilang araw ay bumalik ako sa probinsya. Nagpahinga ako saglit. At ilang buwan na lumipas, muli akong sumubok sa Maynila. At makalipas ang ilang taon ay nagtrabaho ako sa SM. Sa kabutihang palad, na-promote ako bilang supervisor. At masaya na ako sa trabaho ko ngayon. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang gabi na iyon sa tindahan. Isa sa dahilan kaya ko ito sinulat dahil kamakailan nalaman kong tuluyan nang nagsara ang tindahan na yon. At sa bawat pagdaan ko malapit sa kanto na yon, hindi ko maiwasang maisip. May mga lugar talagang hindi para sa atin. At kung minsan, may mga kasaysayan ang mga lugar na kailanman ay hindi maaalis.